Hi mga kabasketball, Heprem TV is back. Ang Los Angeles Lakers mga kabasketball ay naghahanap ng isang sentro for most of the off-season matapos silang matanggal sa unang round ng playoff. Alam nila na kailangan nila ng pag-upgrade mula kay Jackson Hayes. Habang ang Lakers mga kabasketball ay hindi nakakuha ng alinman sa mga top centers sa free agent market, nagawa nilang mag-sign si DeAndre Ayton after he was bought out. Ang isa pang sentro ay magiging isang mas better fit, ngunit hindi siya available sa off-season. Si Nikola Vucevic mga kabasketball ay nakalink sa Lakers all the way back sa trade deadline, bagaman Vucevic was not moved. Ang Lakers mga kabasketball ay magiging interesado lamang kay Vucevic kung siya ay bought out, ayon kay Anthony Irwin mga kabasketball. Ang Los Angeles ay hindi hahabol sa isang trade upang makuha si Vucevic. Matapos makuha si Ayton mga kabasketball sa 2-year deal, it wouldn't make sense sa mga trade assets upang makuha si Vucevic. Nais nilang makita kung ano ang magagawa ni Ayton before bailing on him already. Ang Lakers mga kabasketball ay nangangailangan ng isang starting center dahil iyon ang kanilang pinakamalaking pangangailangan sa pagpunta sa off-season. Habang si Ayton mga kabasketball ay hindi ang greatest option, he is someone who can help the team with what he brings to the table. Tila iniisip ng Bulls na si Vucevic ay maaari pa ring makatulong sa kanila na manalo ng mga laro at contend para sa playoffs in what will be a very weak Eastern Conference sa susunod na season. If things don't go well, by the time na dumating ang trade deadline mga kabasketball, maaaring magpasya ang Bulls to buy him out kung wala sila sa playoff picture. Iyon ang magiging tanging senaryo kung saan makuha siya ng Lakers. Ang Lakers ay laging naghahanap upang mapabuti ang roster hanggat maaari. They aren't worried about hurting feelings, kaya hindi sila mag-atubiling mag-alok ng isang contract kay Vucevic if they thought na mas mahusay siya kaysa kay Ayton. Sa pagpasok ni LeBron James sa pagtatapos ng kanyang career, susubukan ng Lakers na manalo ng title as quickly as possible habang nasa roster pa siya. Noong nakaraang season kasama ang Bulls, si Vucevic ay nag-average ng 18.5 puntos, 10.1 rebound, at 3.5 na assist sa bawat laro, shooting ang 53% from the field, at 40.2% from beyond the 3-point arc. Sa kabilang balita naman, si LeBron James mga kabasketball ay palaging nagkakaroon ng headlines, ngunit ang kanyang pinakabagong workout location, ang mga fans ay umiikot into full-blown conspiracy mode. Ang Lakers star mga kabasketball ay nakitang nag-training sa dating pasilidad ng Clippers sa Playa Vista, at pinag-usapan na ang isang potensyal na crosstown move started gaining steam, lalo na sa gitna ng lumalaking mga rumors ng alitan sa pagitan ni James at ang Lakers front office. Ngunit ayon sa isang new report mga kabasketball, ang katotohanan isn't nearly as dramatic dahil matagal nang nilinaw ni James na hindi siya kailanman maglalaro para sa LA Secondary Basketball Team. Habang pinapasok ni LeBron James ang huling taon ng kanyang contract, ang speculation has hit an all-time high. Kaya't nang makita siya ng mga fans na nag-workout sa isang pasilidad ng Clippers, they naturally assumed na ito ay isang pahiwatig sa kanyang susunod na destination ng NBA. In reality, ito ay isang regular na pag-eehersisyo at photoshoot sa isang pasilidad ng Clutch na dati ay isang Clippers practice gym. Si LeBron James mga kabasketball ay napaka-partikular tungkol sa kung saan siya naglalaro at he won't just suit up for any team. Noong 2018, pumirma siya sa Lakers to both enhance ang kanyang legacy at palawakin ang kanyang empire sa mundo ng business at media. Bilang isa sa most famous teams ng NBA at isa sa pinakapopular, ang Lakers ay may isang certain level of appeal na nagpapanatili ng loyal kay LeBron sa nakaraang 7 taon. Habang nasisiyahan siya sa pamumuhay ng Los Angeles, nagawa ng Lakers ang kanilang part upang matiyak na mananatili silang competitive with him on the roster. While ang pagdating ni Luka Doncic mga kabasketball ay may mga complicated things, ang Clippers ay hindi kailanman magiging isang option para kay LeBron sa yugtong ito ng kanyang karera, despite ng kanilang best efforts na ipasok ang kanilang sarili sa mga trade rumors. Sa kabila ng pagiging isang contender, kasama ang dating coach ni LeBron na si Tyrone Lue, ang Clippers ay may reputasyon for coming up short in the most essential moments. Sa ngayon, ang prangkisa ay hindi pa gumawa ng finals appearance, at kahit na may isang stacked roster of stars at veterano, ginawa lamang nila ito sa second round ng isang beses sa 2021 sa era ni Kawhi Leonard. Besides a lack of success mga kabasketball, ang Clippers ay dragged down by living in the Lakers' shadow.
Habang ang Clippers ay ika-12th in fan attendance, noong nakaraang season, hindi sila binigyan ng parehong degree of respect or coverage bilang kanilang mga intercity rivals. Sa ngayon, si LeBron ay nananatiling fully committed sa purple and gold. Habang ang kanyang long-term future ay hindi pa rin sigurado, one thing appears set in stone, he won't be swapping jerseys para sa Clippers anytime soon. Ang latest rumor na ito ay maaaring nakakuha ng pansin ng social media, ngunit sa katotohanan, ito ay isa pang chapter sa ongoing saga ni LeBron James.